Isa, isa, isa. Ngunit kahit ay samot sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit ay samot-sari, hidwa ang kailan pa kaya matutuldukan. Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi mag-iiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing iba, ang Pilipino man binabagyo ang lagi, magsisimula muli. Nagsayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samot-sari ay mananatili. Isa, isa, isa. Maraming salamat po, I Love Tacloban Band at Davnor Dancers. Susunod naman, ang kampyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Maayong hapon kanatong tanan. May hapon sa aton nga tanan, sa aton nga mga government officials, sa lahat ng mga kandidato, sa tanan nga mga bisita ta subong. Damo gid nga salamat sa inyong mainiton sa pagdawat sa amon diri karon subong nga adlaw. First, I would like to thank God for this opportunity and good weather tayo ngayon. Magandang panahon na binigay sa atin at higit sa lahat, yung malusog na pangangatawan na binigay niya sa atin. Bawat pamilya na nagkakaroon ng sariling tahanan, bawat Pilipino na may kasariling hanap buhay, bawat Pilipino na may sariling hanap buhay o negosyo o trabaho, ako po ay natutuwa. Ako po ay natutuwa sa bawat Pilipino na umasinso sa buhay. Nakaahon sa kahirapan. Dahil po, ang inyong likod, gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na bago po ako naging Manny Pacquiao, naranasan ko pong hirap ng buhay doon sa mga hindi pa nakakilala talaga kung saan ako nagsimula. Alam nyo, si Manny Pacquiao, bago ako naging Manny Pacquiao, dumaan po ako sa pinakamahirap ng sitwasyon ng pamilya. Alam nyo po, para makilala nyo lang si Manny Pacquiao, naranasan ko po matulog gilid sa kalye. Matulog lamang gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Minsan magkakain, minsan hindi. At yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay yung karanasan ko na yun. Dahil sa karanasan ko na yan, kaya bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan, bawat pamilya at Pilipino na magkaroon ng sariling trabaho, ako po'y natutuwa. Kaya po, God willing, ako'y makabalik. Ako'y makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong tinatawag nating sustainable livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon, mapalakas natin ang small, medium enterprises dahil dyan, makapagbigay tayo ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. At alam natin dito sa ating bansa, 99% yan, micro, small, medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin.
At nais ko pong ipaalam sa inyo na habang ako'y nabubuhay, alam nyo, habang ako'y nabubuhay, ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino. Ang tinitingnan ko, kasi yung ligasiya ko sa sport, nandyan na yan. Hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako doon sa mundo. Nandyan na yung ligasiya na yan. Pero yung legacy na gusto kong ma-accomplish, yung legacy na makatulong at maging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Alam natin yun. Gusto ko maging halimbawa like Singapore. Look at Singapore. Pag sinabi mong Singapore, kahit na matagal nang namatay si Lee Kuan Yew, naaalala natin na si Lee Kuan Yew. Dahil nag-iwan siya ng alaala at legasya at yan ay nakatulong sa mga henerasyon pang darating. Yun po sana ang gagawin natin dito sa ating bansa. Nang sa gayon, ang mga darating pang henerasyon, ang mga susunod na henerasyon, mabiyayaan sila at makatulong sa kanila ng malaki. Nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang hinahangad natin. Isa lang po ang hinahangad natin, yung matagumpay, sumasagana at umunlad ang pamumuhay natin. Kaya patuloy po ang Manny Pacquiao na magbibigay ng sariling tahanan at hanap buhay po at magpapaaral sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Yun po ang aking ginagawa sa abot ng aking makakaya sa sarili kong pera. Hindi naman po ako nagnayabang, pero sa awa ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa income ko, libo-libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Libre po, wala pong bayad yun. Sariling tahanan. Sinasabi ko lang po ito para yung may puso dyan sa mga mahirap, gawin naman nila. Mag-inisip na lang na tayong lahat magsama-sama para nang sa gayon, ang bawat pamilya, bawat Pilipino, umunlad sa buhay at hindi mahirapan nang may matulugan at may makain sa araw-araw. Yun po ang aking hangad. Dahil hindi po tayo forever dito. Lilipas lang din tayo lahat. Ano man kalaki ng pera mo, ano man kayaman mo dito sa mundo, pag ikaw nawala, iba na rin nagmamay-ari niyan. Hindi mo madadala yan. Kaya po tayong lahat magkaisa mga Pilipino dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Iloilo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng Pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa bawat sandali na makapiling ka, ang puso ko'y lalong sumasaya. Marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Mabuhay ang mga Dabarkads sa Iloilo. Ang dami. Mabilis lang po ito. Papaalala ko lang sa inyo, sapagkat ang Iloilo hindi po iba sa akin eh. Marami kaming nagawa ng tulong sa Iloilo. Kahit nung ako po ay nag-umpisa, nung unang panahon, ako po yung naging Vice Mayor ng Quezon City. At pagkatapos po ay nakita ko ang problema ng mga local government units. Kaya po pagtungtong ko sa Senado noong 1992, inasikaso ko muna kagad yung calamity fund na pwede nang gamitin ng mga local na dati hindi, kailangan Pangulo nagsasabi. Ginawa ko pong batas yun. Ginawa ko rin batas na magkaroon ng family courts sa buong Pilipinas. At ginawa ko rin po yung Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan pagkatapos po ng 10 taon naman ay aming binalik nyo ko ng 2010. Nakita ko naman noong 2010 ang mga pagkakulang, wala po tayong mental health law. Wala tayong mga doktor, lalo na nakita nyo nung pandemic. Kapos na kapos ang doktor sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko po, ginawa ko yung mental health law, at yung doktor para sa bayan, free medical scholarship sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino, ay ginawa po naming batas. Ako po ang principal author noon. Lahat ng Pilipino na gustong maging doktor ngayon, libre. Libre tuition fee. Libre libro. Libre lodging. May allowance pa. Magdoktor na kayong lahat.
Kaya po, pagdating ngayon ng 2025, gusto naman po namin makatulong muli. Nakikita ko po na kailangan harapin natin itong problema ng social media sa fake news. Yung fake content. At pagkaraan niya, nakita natin din sa pag-aaral ko ng 20 taon, nakita ko kung paano susolusyonan, hindi lang right sizing ng government, kundi pati paano susolusyonan yung ating problema sa ipinagbabawal na gamot o droga. Nakita naman natin kung paano sakit ng ulo ng mga nakaraang administrasyon. Dito ngayon, sa administrasyon ni President Marcos, pagbalik nitong grupong na ito sa Senado, isasaayos po natin yan. Pag-iisahin ko ang Dangerous Drugs Board at saka ang Philippine Drug Enforcement Agency, gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority na kung saan haharapin diretso ang problema sa prosecution, problema sa enforcement, at problema sa prevention at rehabilitation, hindi sabog. Pag-iisa-isahin natin at dyan magtatagumpay tayo na pakikipaglaban natin sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon, huwag po natin kalimutan, para makumpleto ang laban ni President Marcos at ang ating administrasyon sapagkat ang gusto natin ay matagumpay ang bansa. Kahit sino pa presidente, ang gusto natin, maging matagumpay ang bansa. Kaya po inaasahan po namin, natutulungan nyo kami lahat. Meron pa akong konting oras eh. Meron ako isusumbong na isang ali doon kanina eh. Kasi akala ko dahil dito sa Iloilo, ginawa kong city yung Pasig. Yung Pasig, Iloilo, city na yun eh. Ako po may gawa nun eh. Ngayon, pagdaan ko dyan, akala ko kilala na si Tito Soto. Di ba? O, di kakabayan, sisigawan sila. Yung isang ali doon, bigla ako hinila. Hinalikan ako. Pero ang sabi, wow, ang pogi ni Vic. Akala mo, hindi kita tinandaan, ha? Ano ba ibig mo sabihin? Mas pogi sa akin si Vic? O napagkamalan mo kung si Vic? O, linawin natin. Iloilo to. Brad ko, si Jerry Treñas. Kailangan maliwanag sino si Tito, sino si Vic. Dalawang bagay lang tatandaan nyo, mga bata. Si Tito, may bigote. Si Vic, wala. Pangalawa, si Tito, isa lang asawa. Si Vic, marami. Mabuhay, Iloilo! Maraming salamat po, Senator Tito Soto. Susunod naman ang senador na abogado, General Lingkod Bayan at ang Senate Majority Leader. Utol natin sa Senado at ang tol ng bawat Pilipino. Mga kababayan, Senador Francis Tol Tolentino. Tol, tol, tol! Tol, tol, tol! Tolentino! Ay, salamat. Pero humihingi po ako ng paumanhin. Wala po akong boses. Magsasalita sana akong Ilonggo na wala yung boses ko. Naintindihan nyo? Ambot sa imo. Pero gusto ko po magpasalamat doon sa bata. Nakasama ko kanina umakyat sa stage doon sa likod. Hindi ko siya kilala. Pero nauunawaan ko po. Kasama po yung mga kaibigan ko, mga palangga ko rito sa Iloilo. Nauunawaan ko po yung gusto niya. Siguro po gusto niya magkaroon din ng magandang kinabukasan. Siguro po gusto niya. Gusto mo umakyat dito? Liga. Nahiya siya. Gusto rin niyang matulungan yung kanyang mga magulang. Ako po ay merong iuulat sa inyong 3 bagay, mga tol. Kahit wala akong boses. Alam nyo, kahit wala akong boses ngayon, magiging boses nyo pa rin ako sa Senado para labanan kung sino ang gustong pumasok sa West Philippine Sea. Hindi nila kayang alisin yung boses ko. Meron po akong 3 iuulat sa inyo. Bago po mag-break ang Senado, nagawa po namin ng paraan na maisabatas ang isang napakahalagang batas na makakatulong. Salamat, lakasan mo na lang yung volume. Mahina yung boses ko. Meron po akong isang kaibigan ditong estudyante. Nasaan siya? Si Maria Eden Cornelia ng Tigbawan, Maasin. Nasaan? Taas mo yung kamay mo. Siya ay isang 4th year sa Western Visayas State University, Kalinog Campus, BS
hospitality management. Ang ginagastos niya kada linggo sa load sa internet, 200 pesos. Para mag-pass ng assignment, mag-research, nahihirapan din ang kanyang mga magulang. Noong nakaraan linggo, ipinasa po namin sa Senado ang Senate Bill 2699 na pag pinirmahan ni Presidente Marcos ay magkakaroon siya ng malaking discount at lahat na rin po ng mga estudyante sa private at public institutions. Kaya, Maria Eden, mag-aral kang mabuti. Pangalawa, isang palangga din ang isang mangingisda, si Jimmy Mamon, 58 years old, ng Dumangas, Iloilo. 8 ang anak, may sariling bangka, ang kinikita 300 pesos a day. Subalit, Jimmy, yung pinasapong batas ni Senator Tolentino, yung Sea Lanes Law, nakakasigurado ka na walang malalaki at dambuhalang barko ang makakaharap mo habang ikaw ay nangingisda. Nasaan si Jimmy? Ayan, ito. Nasaan si Jimmy? Taas ang kamay. Ayun. Pangatlo, meron po akong laging tinutulungan yung mga rider ng motorsiklo. Sino ang mga nagmumotor? Yung mga rider po ng motorsiklo, kagaya po ni Joel Saludo, 23 anyos, tiga Haro, Iloilo, matagal na pong rider. Joel, kapapasa lang namin ng batas, hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Marcos, aalisin na yung doble plaka law. Kasi yung doble plaka law, ang tingin sa inyong rider, kriminal. Hindi po, kayo ay mararangal na tao at naghahanap buhay para sa inyong pamilya, tumutulong sa ating ekonomiya, lalong-lalo na nung pandemic. Makakaasa kayo, Jewel, at sa lahat ng mga riders na palalakasin pa natin ang mga batas para sa inyong paghahanap buhay. Yun pong 3 nabanggit ko. Yung 3 bago kong palangga, kasama yung bata na nandun, nagtatago na, nahihiya. Kagaya po ninyo, ang kanilang pangarap din, magkaroon na rin, magamit yung isang Guimaras, Iloilo Bridge. Kagaya po ninyo, ang kanilang pangarap din ay madaanan na yung Iloilo, Capiz, Aklan Expressway na 210 kilometers. Matutupad po yan po yung ating aasikasuhin pagbalik sa Senado at ang ipaglalaban po ni Senator Tolentino, mga tol, para bumaba yung kuryente, alisin natin yung 12% BAT. Sumasakit ang lalamunan ko dyan sa BAT. Pero ngayon, hawak-hawak ko po isang sulat, ibibigay ko kay Presidente Marcos mamaya, kung saan hinihiling natin magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa ating karagatan. Mabuhay po ang Iloilo! Happy Valentine's Day po sa inyo, mga tol! Maraming salamat po, Senator Francis Tol Tolentino. Isunod naman natin, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi, Senator Erwin Tulfo. Kay Erwin Tulfo lang tayo sa Senado. Kay Erwin Tulfo, number 63 po siya sa Senado. Kay Erwin Tulfo. Iloilo! Happy Valentine's muna sa inyo lahat. Sino dito ang solo parent o single mom? Malapit na. Single parent, solo parent, single mom. Yung mga hindi nakakatanggap na sustento sa ex nila. Malapit na susustentohan ng ex ninyo ang mga anak ninyo dahil nagpanukala po tayo ng batas sa Kongreso na pag hindi nagsustento si ex ninyo, kulong ang aabutin niya. Hindi lang po yan. Pinapareview na rin po natin sa Kongreso na reviewin yung batas ng Solo Parent Welfare Act. Sabi doon, 1,000 pesos kada buwan sa bawat solo parent.
hindi na ibibigay, di ba? Wala raw pondo kasi paano na lang pag nasa mahirap ka na munisipyo, yung batas na yon ginawa, dapat daw ang munisipyo magbayad sa inyo. Paano kung yung munisipyo mo ay walang pera? Di wala, nga. So re-reviewin po natin yan, ibibigay po natin yung responsibilidad na yan sa Department of Budget and Management. Sila po ang may pera. Sino naman dito mga senior citizen? Malapit na rin po na pag bumili kayo ng gamot, malapit na rin din nyo na kailangang dalhin ang inyong mga medical or medicine booklet dahil kinausap na ho namin ang Department of Health na ipatapon na yung medical booklet na yan dahil ang mga senior madaling makalimot. Ginawa na rin po natin, konting panahon na lamang po, yung discount po ng mga senior sa grocery na 60 pesos kada linggo, ginawa na po natin 500 pesos kada buwan. Malapit na rin po yan. At yan po ang gagawin natin pag tayo ay nasa Senado na. Ako po ay nag-a-apply, kami pong lahat dito ay nag-a-apply bilang bagong senador ninyo. Ang aking pong qualification, tayo po ay congressman at marami po tayong mga pinanukalang batas. Pangalawa po, naging kalihim po ako ng Department of Social Welfare and Development. Kaya panahon ko po nang tinaasan namin ni Manang Aimee ang Social Pension Fund from 500 pesos, ginawa na namin 1,000. Palakpakan po natin ang pamahala natin. At ang mga mambabatas natin na nag-approve po niyan. Malapit na rin ho yan. Yan po ang pangalawang qualification ko. Pangatlo po, bit-bit ko po ang tatak o tutok, tulfo na serbisyo. Ibig pong sabihin, kahit anong laban, kahit saan, ipagtatanggol ko kayo, sasamahan ko kayo sa inyong mga laban. Dahil ako po, Sir Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado. Maraming salamat po! Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo. Susunod naman ang inyong bagong boses at bagong bukas, number 66, Senator Camille Villar. Si Camille Villar, eto na, kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Si Camille. Mga pinalangga ko nga kasi manwa, maayong gabi sa ngayon yung tanan. Hapon ba ba or gabi? Ako po si Camille Villar at tuwang-tuwa po ako na nakabalik po ako dito sa Iloilo dahil palagi pong tuwang-tuwa po ako sa mainit na pagtanggap at pagmamahal ng mga taga-Iloilo. Alam niyo po, ang aking lolo na si Manuel Montalban Villar ay isang fisherman mula sa Kabatuan at sa Miagao. Subalit, hindi naman po kami, ang pamilyang Villar, hindi naman po mayaman. In fact, magsasaka sila. So, nagtungo po siya sa Maynila upang humanap ng mas magandang trabaho at mas magandang buhay. At doon niya na po nakilala ang aking lola. At doon na po pinanganak ang aking tatay na si Senator Manuel Villar. Pero pinagmamalaki ko po ng aking pong lolo ay Ilonggo. Kaya malimit po at mahilig ako pong bumabalik dito. At isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng aking buhay at isang karangalan po sa akin ang maging reyna Sangharo noong 2006. Mula noon hanggang ngayon, balik po tayo ng balik sa Iloilo at nakikita naman po natin na paganda siya ng paganda at talagang kahit kailan po ay babalik at babalik tayo at tutulong po tayo upang lalong umasenso at lalong gumanda po ang Iloilo dahil proud na proud po tayo dyan. Alam niyo po,
pag naiisip ko kung ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino. Bilang isang ina, syempre, naiisip ko na una sa lahat po tayo gusto natin ng sariling bahay at lupa para mapalaki po natin ang ating mga anak ng mabuti. Pangalawa, lahat po tayo gusto natin ng isang sapat or magandang hanap buhay, trabaho o kabuhayan para mabigyan natin ang ating pamilya ng magandang bukas. Pero dapat lahat po yan ay hindi manatiling pangarap. Dapat meron tayong konkretong aksyon at plano. At kung ako po ay bibigyan nyo ng pagkakataon, ay talagang yan po ang isinusulong natin sa Kongreso at isusulong natin sa Senado. Babantayan ko po at sisiguraduhin ko po na marami tayong programa, batas at polisiya na magbibigay ng sapat na trabaho, sapat na hanap buhay para sa lahat at ligtas at mabuting pabahay para sa lahat. Alam niyo po, natutunan ko po sa aking mga magulang na si Senadora Manny at Cynthia Villar ang kahalagahan ng pagpapaimportante ng pamilya. Sa kanila ko rin natutunan ang kahalagahan ng sipag at tiyaga para tayo po ay umasenso. Sila din po ang nagturo sa akin na dapat tayo ay magpakumbaba at magsilbi sa kapwa, tumulong sa kapwa. At yan po ay natutunan ko noon at nais ko lang po ipagpatuloy. Para ang mga pangarap po nating lahat para sa ating pamilya at para sa ating bansa ay matupad natin. Sa akin pong palagay, ako po ay isang ina, isang millennial na leader. Sapat na po ang higit sa 15 years ko pong pagtatrabaho or pagninegosyo sa pribadong sektor, sa sektor ng pabahay, maging ang aking 2 termino bilang kongresista. Sapat na po ang aking karanasan para ngayon po ipagpatuloy natin ang pagtutok sa pagbigay ng trabaho, hanap buhay at pabahay sa lahat po ng Pilipino. So sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon at kung pagpapalain po ko ay magiging bahagi po ako at tayong lahat sa makabagong mga solusyon, makabagong pananaw na kailangan natin para tayo ay magkaroon ng aksyon na nababagay sa nagbabagong panahon at para sama-sama po natin maiangat ang buhay ng ating pamilya, ng Iloilo at ng buong Pilipinas. Yun lamang po, huwag niyo pong kakalimutan. Ako po si Camille Villar, number 66 po sa balota. Madamo gid nga salamat at Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Senator Camille Villar. At ngayon, atin pong kompletuhin ang ating alyansa. Dating DILG Secretary, MMDA Chairman at Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong at taong uunahin ka, number 1 sa balota, Kilos Abalos, Attorney Ben-Hur Abalos. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may panindigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay pa ba tayo? Alam niyo kung bakit? Kanina may araw pa. Ngayon, 6:00 na. Maayong gabi sa inyong lahat. Alam nyo, bilib ako sa mga tiga Iloilo, talagang hindi natinag, andito pa rin lahat. No? Palakpakan po natin ang pamunuan ng Iloilo, mabula sa gobernador. Sa ating host ngayon, si Mayor Jerry Treñas, siya ho ay parang kapatid ko na, kabrad ko po siya sa Ateneo Law School. Sa lahat ng mga mayors, congressman, pamunuan, at sa inyo pong lahat. Andito nga pala ang aking may bahay. Sinama ko na dahil Valentine bukas eh. Ha? At sa inyo pong lahat, ako naman si Benar Abalos. No? Alam nyo, galing ako sa maliit na lugar. Mahirap lang ho ang lugar namin. Alam nyo kung saan kami kilala? Sa mental hospital. Ha? Nandun yung hospital sa amin at yung kulungan. Kaya ang tanong sa amin, tiga-loob ka ba o tiga-labas? Pero alam nyo ba, parang Iloilo, nangarap kami. Nangarap kami, natatayog rin kami. Ang una namin ginawa ang negosyo. Iniklian namin ang proseso. At nagulat kami, ilang taon lamang.
dumami ang negosyante at hinirang kami ang tigreng ekonomiya ng Kalakhang, Maynila, the tiger economy of Metro Manila ng Malacanang. Pagkatapos pagpasok ng negosyo, isa lang ang hiningi ko sa negosyante. Isa lang. Trabaho sa bawat Mandalenyo. At nung nangyari na yun, anong ginawa namin? Ang pabahay namin. Alam nyo sa amin, yung home along Dariles, yung may train, 2,000 tao nakatira dun. River hanggang Pasig River, walang ilaw, walang tubig. Binili namin ito. Halos walang interes. Magkano ang hulog? 100 pesos, 50 pesos. 2,000 pamilya, 2,000 ang naiahon sa kahirapan. Hindi na ho sila, quote-unquote, squatter ngayon, landowners na dito sa Mandaluyong. Pagkatapos nito, dire-diretso na. Nag-number 1 kami, inawardan kami ni Pangulong Erap Estrada na kauna-unahang LGU na may opisina sa PWD. Sa Malacanang ito, Apolinario Mabini Award. Inawardan kami ni Benigno Aquino Jr. ni Pinoy as the most child-friendly city in the Philippines. Inawardan kami ng Philippine Chamber of Commerce bilang most business-friendly city in the Philippines. At eto, may nakita akong batang nakahubad. 13 anyos, nakahubad siya sa isang mahirap na pamilya. Sabi ko, bakit po siya nakahubad? Ang sabi sa akin, attorney, pinanganak siyang nakahubad magmula nung bata siya. Kako, anong sakit niya? Hindi ho namin malaman. Pero after 2 weeks, may nakita akong bata. Graduate dito sa may Alabang. Mayaman sila. First honor. Anong sakit ng bata? Autism. Yung batang yun at yung batang nakabuhubad, pareho ng sakit. Ang diferensya, isa anak mahirap. At ang sabi ko, babaguhin ko ito. Nagtayo kami ng eskwelahan para sa may kapansanan na bata. Project Teach. Kinilala sa buong Pilipinas, galing POC Award. Nilaban namin sa United Nations. 100 bansa ang lumaban at napili ang Pilipinas, Mandaluyong ng United Nations Public Service Award para po sa eskwelahan ng mga may kapansanan. Mga kasama, yan po ang aking track record bilang mayor o alkalde ng Mandaluyong. At yan ang iaambag ko dito po sa Pilipinas. Sa totoo lang, ako'y believe sa Iloilo. Alam nyo ba na sa airport sa buong Pilipinas, pang-5 kayo? Alam nyo ba't pang-5 kayo? Number 3, ang unang 3 ay ang Maynila, sumunod ang Mactan, at ang pang-5 ay ang Iloilo. Ibig sabihin, mayaman, maunlad at pinagmamalaki sa buong Pilipinas ang Iloilo. Kaya huwag kayo mag-alala, suportado ko kayo. Dahil sa inyong airport, ito'y nasa NEDA pa. Naku, naubusan na pala ako ng oras dito. Pasensya na, hindi ko napansin. Ito lang masasabi ko, wala ho kayong Ilonggo na senador ngayon, hindi ba? Tinanong sa amin kanina. Pwede ba maglabing sa inyo? Pwede bang ampunin nyo na yung 12 slate ng alyansa bilang susunod na senador ng Pilipinas? Mabuhay Iloilo, mabuhay kayo lahat! Maraming salamat po, Senator Ben-Hur Abalos. Muli mga kababayan, atin pong palakpakan ang alyansa para sa bagong Pilipinas. At bilang paghahanda po sa pagdating ng ating mahal na Pangulo, amin pong inaanyayaan ang lahat na tayo po ay manatili sa ating mga kinaroroonan. Muli po bilang paghahanda sa pagdating ng ating mahal na Pangulo, amin pong inaanyayaan ang lahat na manatili po sa ating kinaroroonan. Maraming salamat po. At ngayon, Iloilo, sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Iloilo, please welcome ang Master Rapper ng Pilipinas, Andrew E.
Mic check, mic check. 3, 4, 5, Mic check! Iloilo! Ikaswano for Andrew E! Wala akong marinig! Ikaswano for Andrew E! Come on, clap your hands, everybody! Everybody can clap your hands! Yo, clap your hands, everybody! Everybody can clap your hands! Say ho! Say ho! Say ho, ho! Ilo, let's go! May nabida ko sa girlie sa America Leslie nagkaroon sa Orange County pero dito siya sa friend sabi ko sa Mimosa anak ng ambassador only girl at chica baby na negosyo door to door come on! Ganyan siya sa guard kumigin ang calling card sabi niya siya daw ay Andrew E. Die hard so sa likod ng calling card doon siya nagpasay at siyempre pirmahan ko rin ang kanyang behind Inarang limousine ako'y pinabili kinuha calling card nilagay sa kanyang dibdib sabi ko baby what's your name sabi niya O-N-I-B-E sa pinakamaingay 1, 2, 3, come on! Kuya saan ang ingay? Say what? Meron akong ibibigay. Kuya saan ang ingay? Say what? Meron akong ibibigay. Come on! Ilo-ilo nasaan ang ingay? Come on! Ilo-ilo nasaan ang ingay? Come on! Ilo-ilo nasaan ang ingay? Come on! Ito ba ang pinakamaingay? Kung nasaan ang ingay, doon ito ibibigay. Kung nasaan ang ingay, doon ito ibibigay. Say ho! Say ho! Say ho! Say ho! Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Yo, break it down! Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Ilo-ilo, let's rock this! Here we go! Come on! Come on! Everybody, sa mga pinakamaingay! Come on now! What? Come on, Eli! Come on! Come on, what? Siya isang girlie na mahilig na mag-beach. Mataas ang kanyang level, hindi mo siya ma-reach. Taga-port, taga-dasma, ang hilig ka kamigo. Sana na mamaya mapag ang iris niya ng singgo. Ina mga babae na bihirang ngumiti. Walang kaguhi-guhi na kanya pinte. Walang kaduda-duda po sa ilalang kanya. All you gotta do is just me. Come on! Come on, what? Come on! Come on, what? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Ito ba? Ito ba ang pinakamaingay? Come on now! Hey, oh. Come on! He say, hey, oh. What? Sabay. Come on! Come on! Come on, what? Come on! Come on! Come on, what? Break it down.
Parang ito kumakanta dito sa Iloilo eh. Dito na ba ito mapupunta? Pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa. 12? 12? 12? 12? Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran. Para sa, para sa, para sa, para sa, sino ang pinakamaingay? Come on! Sino ang pinakamaingay? Parang ito? Parang ito ang pinakamaingay? Parang ito? Here we go! Come on! 12! 12! 12! Oh, para sa Iloilo, sing with me! 1, 2, 3, here we go! Ako'y nasa Sinuboko nyon, nagtuturo na siya. Hindi ba kami on? Upang di mahalata, siya ay nagbayabang. Nagme-meresitwa, daw siya sa alaba. Ako ay umakbay, mahigpit na. Naglalaway sa banda niya, hapit na. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Gandanahay, alright, let's go baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Oh madalas, lumalabas. Lumalabas pa lang dito. Here we go! Nakabe Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami, at siya ang kayang kaming dalaway. Uminom na beer, inagat niya ang baso. Ang sabi niya sa akin, come on! Hindi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Ang ako'y magising, aking napansin. Pangalan na motel. Come on! Yan ang sabi ko na ako, i-split na ako. Kanino ba mapupunta ang jacket na to? Nawala sa isip ko ang kanyang baywang. Pag kayo ang maingay, ito'y ibibigay ko dyan. Gandanahay, alright, let's go baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Oh madalas, lumalabas. Let me get a job. Oh darling. What? Hindi ko marinig. Oh madalas, lumalabas. Ilo, itaas ang mga kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Sabay-sabay ninyo. Iwagay-way. Come on. Say ho. What? Say ho. What? Say hey, hey, ho. Come on. Oh, labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Oh, para sa. Para sa. Para sa. Para sa. Come on. Break it down. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Oh, para sa. Para sa. Para sa. Para sa. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin, ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila.
At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa, nakumpleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon. Lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag nanuklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abi Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya makita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Hindi na po sila bagito at hindi na sila mag-aaral-aral pa. At ang iba, 4 naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nandyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan.
Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada. Marami silang ginagawa. Hindi sila, they are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tatlo naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Aimee Marcos, naging gobernador sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. O, naging gobernador. Sino yung naging gobernador ng Cavite? Kalaki-laki na probinsya. Governor Bong Revilla. O, yan ang mga gobernador. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Mauna dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namahala ng Makati. Kaya't pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abby Binay. Si Benher Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig nyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa, na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin naaalala ito. Ngunit, si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, at pag-uusapan naman, ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan. Dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya't makakatiyak po kayo, mga kababaihan, maririnig ang boses ninyo, at ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. Dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, 4 po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos, Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila ay sanay na sanay po at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso. Pagdating naman sa mga pinanggalingan, baka akala po ninyo, silang lahat ay tiga Maynila lamang. Baka akala ninyo, isa lang ang pinanggalingan nila, sa Luzon lang nanggaling. Hindi po ganun. Pagdating sa geographical representation, 2 po ang taga Mindanao. Alam nyo, kilala nyo naman ang ating kampyon. Si Senator Manny Pacquiao ay galing... Si Senator Manny Pacquiao ay galing Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. At isa pa, ang una pong Vicente Soto ay naging senador na galing naman sa Cebu. At alam naman siguro ninyo, ang nanay namin ni Aimee, ang aming ina, mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na problema.
wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po, makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanila naging trabaho. Kaya po, napakadali po ikampanya ang ating lineup. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo. At yung naiwang 100 pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan, baka totoo 'yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguhan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino? Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi! Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Amin pong inaanyayahan ang mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sabay ako sa bagong Pilipinas, alyansa ng pagkakaroon.
pag-unlad. Alyansa ng bagong Pilipino. Muli, Iloilo, ating pong palakpakan ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad. Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Sabay ako sa bagong Pilipinas. Iloilo, maraming salamat sa inyong lahat! Alyansa para sa pag-unlad. Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipinas. At ngayon mga kababayan, bilang pagpapatuloy, atin pong salubungin, actress-singer, Vina Morales! Alyansa ng bagong Pilipino. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Alyansa ng pagkakaisa. Alyansa para sa pag-unlad.